Hi babies! Welcome to AR Records! Alam nyo guys, makakasama ko today two of the most talented cast ng Rent Manila 2024. Ang dalawang anghel na minamahal ng lahat ng mga nanonood every time sa amin sa Entablado. Miss, di ba? Miss Lance Reblando and Miss Adrian Lindayag. Welcome to my set na napakaganda. Ngayon ko lang na-realize na yung AR. Anthony Rizaldo. Ayan. Tsaka sandali nagulat ako sa, hi, baby. O yun kasi tawag ko sa mga sa mga supporters ko, babies. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, kasama ko silang dalawa sa Rent the Musical. Parang nasa workshop tayo. Ginawa na natin to yata eh. Paano nyo ipapakilala yung sarili nyo in one word? As angel or... As yourself. As yourself. Okay. Siguro ako dynamic. Parang dynamite, no? Sumasabog. Dynamic. Ganun. Ano ba yung dynamic? Para siyang ever-changing. Wow! Nag-evolve. Pag kumakanta kami, dynamics. Yan, ganun. ganyan. 20%. Nag-reverb. Singing contest pala. Pero yun, nagta-transition, nag-evolve, nag-change. Ang ganda. Ever-changing. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng i-describe lang ng isang salita. Oo. Hindi mo makukulong. Hindi mo siya Bawal magpakahon. Hindi mo siya mauutusan. Hindi. Hindi, Hindi mautusan si Lance. Si Adrian naman. Adrian. Ako, Abangan ko to. flavorful. Give me that big Wait lang. Salamat Yung flavorful mo ba nasa sweet o nasa savory? Lahat yan. It's all the spice, salt. Actually, Beer. actually masarap yung matamis sa may konting alat din. Di ba? Kasi na-emphasize yung... So ngayon ang kainitan nyo ngayon. Naks! Kainitan ni Lance at Adrian. Pero paano kayo nag-start sa performing arts career nyo? I started when I was 8 sa Dulaang UP. Kasi yung nanay ko, nag-work siya sa CAL, College of Arts and Letters sa UP. Tapos, nandun sa loob ng building yung Dulaang UP. So, there were directors na minsan tinatanong yung nanay ko na, uy, kaya ba ng anak mo na sumali sa play namin? Tapos yung nanay ko parang, wala pa siyang idea dati na kaya ko mag-memorize ng choreo, ng script. So, cut to, may isang play by Sir Anton Juan called Shadows of the Reef, Mga Anak ng Dagat, wherein may 3-page monologue ako. So, parang sabi ng nanay ko, ewan ko, try nyo. Kung magme-memorize, edi go. Kung hindi, edi sorry na lang, pasensyahan. Cut to na-memorize ko. Tapos, 3 pages ng monologue. Grab, 8 years old. Tapos yun, parang, doon din ako na in love sa theater na, parang giving tong experience na to. Tapos nakita ko yung cast party. Maaga ako namulat sa mga... So hindi basta 8 years old. hindi basta theater baby talaga. Namulat ako sa, yun nga, cast party. Yung mga terminologies, run-through, dress tech, company call, Upstage, downstage. downstage, stage left, stage right. Tapos nakita ko din kung paano pagalitan yung mga, backstage people. So yun, parang na-inlove ako sa drama. Nung bata pa ako na parang, masaya to experience na to. Parang gusto ko pa ng more. So yun, nagtuloy-tuloy na siya. Tapos ito na yung 8 years old na ginawa mo na theater work. Paid na to o Paid na siya. paid na siya? So parang, So professional na agad, bata pa lang. hindi ko alam, pero nanay ko yata gumagastos na. Charet! Hindi, parang pambili ng mga luho ko nung bata ako, ganyan. Pero, siguro, namulat talaga ako na parang, okay, work ko talaga to nung nag-Lion King ako. Like 2011. Na parang nakita ko doon yung disiplina ng mga co-actors ko na, okay, we're working. International Lion King. It was Lion King. Oo, in Singapore. Yes. Way back 2011. Parang ano ka pala, anak ni Gucci ngayon. Oo, Nakabata si pa lang, Cassidy. nakaka-experience na. Yun, tapos yung Simba ko dati, yung Nala na ngayon. So, Cute. that's on evolution. Ang galing. Dynamic. Tapos hindi siya tumigil. So ay, hanggang ngayon, magkasama na kami. Oo. Nag-start ako actually sa pinakauna kong experience sa pagpo-perform sa Walang Tulugan with the Master Showman. Noong Oy. 17 years old ako. Tapos, nung panahon na yon,
tinatry nila akong ikahon. Wow! Hindi naman, hindi sorry. naman. Parang mas bagay daw kasi ako na balladeer, kind of, kailangan laging Anong year to? kurbata. 2013. Tapos, nag-audition kasi ako dun sa Master Showman na wala akong prior experience bukod sa mga school performing kanta-kanta. Tapos, na-enjoy ko yung pag-perform sa stage. Doon ko first time sumampa sa stage nang mag-isa ako na hindi part ng choral or part ng group or class performance. Na solo talaga. Na solo talaga. Tapos, di ko siya na-enjoy ng todo kasi out na ako noon na bakla. Tapos parang yung mga prod na ginagawa for me, girls yung kapartner, parang nanghaharana, ganyan. Tapos sabi ko, okay, so kung kahinaan yung pagiging bakla sa pag-aartista, hindi na lang ako mag-aartista. So, pero tinapos ko yung show na yon. Sumalangit nawa, I miss you, tatay. Nung namatay si tatay, syempre tinapos na nila yung show. Hindi na rin ako nagtuloy sa showbiz. Nag-wardrobe ako ng 3 taon. Oo, mga costumes. Nag-audition ako sa Ateneo Blue Repertory. Sa Rent. Tapos nakuha ako as Angel noong 2018, February 2018. Tapos doon ako nag-stop mag-styling, doon ako nag-stop mag-corporate job. Tapos yun yung first theater ko. Tapos tuloy-tuloy na theater, TV, pelikula after nung Rent na yun. 2018. Tama ba? Wala pang sweldo to. Walang sweldo yun, mama. Kasi pag student production, yung sisalihan mo tapos outside actor ka. Tama. Tama naman. First time ko. So parang inisip ko, investment to, para siyang workshop. Yeah, tama. Preparation. Yes. Parang It's a preparation workshop. dahil nga magiging angel ka ngayon. Yeah. O papunta naman tayo sa, dahil lang yung characters nyo, both angel, marami kayong na-inspire ngayon eh. Pero dadako tayo dyan mamaya. Doon naman tayo sa, sino yung naging inspirasyon nyo when it comes to performing? Siguro nung una, na-inspire ako dun sa, syempre sa experience itself, na sa people I meet, na parang, ang amazing niya naman, nagaling niya umarte, galing niya sumayaw, parang, one day, I wanna be like them when I grow up. Pero as I grew up and as I discovered who I really wanna be, siguro parang wala akong napapanood na kagaya ko on stage. So, in a way, nag-push ako to the limit na ma-make sure na may ma-inspire akong bata na kapag nakapanood sa akin, masabi niya na, pwede naman pala eh. Like, may trans woman na naka-pixie cut na minsan boyish siya manamit na kaya mag-perform on stage. Ikaw naman, Adrian. Pinakauna kong inspiration yung lola ko. Pareho, yung dalawa kong lola. Yung isa kasi nawala na siya, pero hindi niya napanood yung pag-transition ko sa theater, TV, and film. Pero nung Dinaanan niya lahat, oh. Yes. Yung lola ko na yun, siya yung nag-push sa akin na mag-push sa... Siya yung nag-push sa akin, mag-push. Siya yung nagsabi sa akin At na, least sige, dalawang push. mag-artista ka, mag-audition ka dyan kay Master Showman, kay Kuya Germs. Kasi, nung time na yun, parang sabi ko talaga ba, bakit ako mag-artista? At sabi niya, magaling ka kumanta, maganda boses mo. So, siya unang naniwala sa akin. Tapos, yung isa ko lola, yung lola ko ngayon, nakasama ko sa bahay. Na na-meet nyo, si Mama Guy, nanood siya ng Ren. Si Mama Guy. Mama Guy, hi. She's the sweetest. Yes. As in, sobra niyang mahalin yung cast nung na-meet niya kami. Sobrang in love siya sa cast ng Rent. As in, obsessed levels. Siya naman yung inspiration ko ngayon. Kasi unwavering din yung support niya sa pag-aartista. Sa pag-share ng talent. Yung mga lola ko na yun, never nila akong ginudge. Ako yung bata na kunyari, aasa rin siya na bakla or malambot, malamya na mga kalaro niya. Sila yung never, sa kanila ko naramdaman yung comfort and safety, yung safe space growing up na walang mali. Kasi sila yung binilan nila ako ng Barbie, ng Bratz. Correct. Tapos sinisikret na nila sa mga magulang ko Na meron ka. na meron ako. Kinonsinti in the best kinonsinti nila ako in the best way. Parang walang mali sa'yo. Minake sure nila na meron magsasabi kahit isa lang na walang mali sa'yo. Okay lang yan.
when you were starting, was there ever a situation or may experience ba kayo na may nagsabi sa inyong no or hindi kayo pwede? Ikaw? Siguro sa casting, sa commercial, kakaloka to, te. Di ko na lang papangalanan yung brand or anything. Pero callback na ako sa commercial. Tapos final casting na. Tapos, konting kembot na lang, alam ko, nafe-feel ko na oh my God, may pag-asa ko makuha dito. Sa'yo na to, dito na ako akin na to, te, ganyan. Tapos cut to, after in-interview ako, tapos after, kinat na yung cameras, ganyan. Kinausap ako, sabi niya, sorry Lance, hindi ka namin makukuha kasi masyado kang maganda. Tsaka, kailangan namin mas feminine pa. So parang ako, hindi nagtugma yung, akala ko ba masyadong maganda, tapos hindi nyo kukunin kasi masyadong kailangan nyo ng mas feminine pa. So parang ako, sandali, ang dami yung requirements So di niya na-justify? Hindi, walang sagot. So parang ako, dahil nga bombarded ako nung sinabi niya na, pinoprocess ko pa, umuo na lang ako na, okay, next time, marami pa namang next time. Pero when I got home, nung boyfriend ko nung time na yun, sabi ko parang hindi yun makatarungan kasi shortlist ka na nakast ka na, konting kembot na lang, ikaw na yun. Tapos, eventually, yung kinuha nila is, paano ba? Parang, hindi mo naman maibabox na, paano ba to? Parang, kinuha nila yung kung ano yung expectations ng tao na itsura ng isang trans woman. So, ayun, parang, ang sakit lang sa akin sa part na, di sana, di na kayo hindi nyo na-specify na open for all types of keme. Di sana, hindi na kami nag-effort pumunta doon, di sayang pamasahe. Pero yun, parang inalala ko, binate na, sige ito, sundan mo, makukuha mo to sa itong project. Tapos pagdating na doon sa final casting, parang, meron na pala kayo na casting. May gusto na pala kayo, umpisa pa may idea na pala kayo na ano dapat itsura. Di sana, di nyo lang ako kinuha. So yun, for the babay. Pero doon ko rin natutunan na, don't take it personally. Yes, it's not about you. Walang mali sa'yo. Kung ano talaga yung hinahanap ng client, yun talaga. Pero, yun, hindi siya kabawasan sa'yo. Tama naman. Tsaka sometimes parang, yun nga, walang personalan. Doon mo rin, you will learn it sometimes the hard way. Kasi di ba tao lang, minsan masasaktan ka talaga sa sasabihin nila. Or yung rejections mismo. Correct. Pero wala, kailangan mo lang magpatuloy. True. And as time went by, lalo na tayo sa theater, tas sa showbiz din, magiging familiar na tayo sa rejection talaga. Like parang, Part siya ng work okay, hindi natin ako kuha, carry lang. Parang ano na lang yun part na ng daily life natin na every day nare-reject tayo. So, it's up to us kung paano natin Or kung napunta sa kanya, parang, okay sa kanya. Oo. May next Para pa sa naman. kanya yun. Para sa kanya yun. May next pa naman. Maluwag ang daan pag sa'yo talaga nakalaan. Yun yan. Ang ganda niyan. Ikaw naman. Yun, yung nakwento ko kanina na parang binox ako na hindi, straight ka dapat or straight acting ka dapat nung first time ko nag-try out sa showbiz. Pero ngayon, syempre nung nag-theater ako openly gay na talaga ako, open about myself. Lahat ng roles ko queer characters. And yung rejections, part talaga siya ng trabaho natin. Hindi lahat ng auditionan mo, makukuha ka. Correct. Pero siguro yung rejection, yung version ng rejection na nararamdaman ko ay para sa lahat ng queer actors lalo na dito sa Pilipinas, na parang sobrang hindi pantay or magka-level yung dami ng opportunities na available for us. Na, yun nga sabi ni Lance kanina, you have to claim your seat at the table. Pero meron din akong narinig from, nakalimutan ko na kung saan kong palabas na napanood. Pero sabi niya, if they don't want to give you a seat, you make your that own table. Ang ganda nun. And that's what we're doing. We'll continue to make that table, to fight for our place, and to And for others, create din, space. seat. Na parang para malaya na yung ibang makakaupo na, oh my God, may table for us na pwede akong makiupo. Go. Yes! Yun. Nung time ba na naglabas si Nineworks ng announcement about Rent, gusto niyo na agad? Alam niyo na gusto niyo maging angel? Yes. Ako? Before pa. Oo ikaw Ever since. O ikaw muna Ikaw mauna. muna. Hindi, oo. Kasi, well,
Kaya ako nag-audition sa Rent ng Ateneo noong 2018 dahil fan ako talaga ng Rent, the musical. Tapos fan ako ni Angel. Kasi bilang 13 years old yata ako noon nung una kong napanood yung movie musical, yung movie version. Tapos na-inspire lang ako na there's a queer character in the center of the story that is loved and adored by all of the other people around her. Tapos sabi, para sa akin, as a 13-year-old, syempre noong mga panahon na yun, hindi tayo gaano nakakakita ng mga pelikula na merong queer character na ganun sineselebrate at minamahal ni Tom Collins. Mama, oo. Grabe talaga yung story ni Genuine. Collins tsaka ni Angel eh. So parang pakiramdam ko nun, ay sana magkaroon din ako ng love story kagaya niya. And na-experience ko naman siya ngayon. Meron naman akong love story Engaged ni na Angel siya. and Collins. Yun. So, ang balak nyo ay magpakasal sa New York. Siyempre. Someday. 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 Wala pa namang plano talaga, pero you're engaged na. Yes. And kita naman naming happy ka. Thank you po. Nagniningning. Ano siya, umiilaw siya eh. For the glow. Umiilaw. Actually kayong dalawa umiilaw kayong dalawa. Glowing inside. Thank you for all of these lights. Ikaw naman, Lance. Ako, matagal ko nang naririnig yung Rent. And madami nagsasabi na, alam mo, giving ka mag-angel. Pero never ko pa yun napanood yung Rent. Like sa YouTube lang. So wala pa ako idea na parang, bakit sinasabi nila na pwede daw ako mag-angel, ganyan. Pero nung nakita ko yung publicity ng Nineworks na poster na parang naka-specify na it's either transgender or gay person. So parang nag-resonate sa akin na, okay, nagbabago ang panahon. Kasi dati hindi naman. Hindi. As in, hindi nila specify Walang na specification. carrying transgender na carry din na gay. So parang, yung gut feel ko, parang, okay, nagbabagong panahon. Bilang, nandito nga tayo para isulong ang advokasya sa bayan natin. Na parang, nagko-call sila na pwede ang transgender. So, might as well mag-audition. Cut to, here we are. Kung baka ginano ng upuan Oo. sa table, parang Ate! dito kayo. Oo, meron doon. Pwede ka daw umupo. So, At ang title po ng episode na to ay Upuan. Meron akong personal question for each one of you. Mauna ako sa'yo. If I'm correct, nag-start ka mag-transition 2020? 2019. 2019 pa. Bago mag-pandemic. Ang tinitake mong, tama ba? Hormone? Combo. Yeah. HRT, tama. HRT. Tama yung tama yung research. Nag-research ako. I love it! So, nung Ano nag-start, yung sabihin ng HRT? Hormone replacement therapy. yes, Na ngayon ay GAHT na, GAHT, Gender Affirming Hormone Therapy. So, nag-start ka 2019, mali yung research ko. 2019 pala. Ano lang yan, one Not 2020. Pero when you started, you used your platform talaga to educate. Nakita ko rin sa research ko talaga kung anong nangyari sa'yo, kung pag nag-start ka within the week, ito yung mangyayari sa'yo, ito yung pwede mong ma-experience. Yan. Kwento mo nga sa akin yung journey mo and when did you decide na ito na, magta-transition na ako. Okay, siguro i-highlight ko na lang yung main reason kung bakit na-push ako na, alam mo, bibili na ako ng pills. Tigilan na natin ito, pangpapanggap na to. There was a time na mag-withdraw ko sa bangko kasi background lang, passbook yung ginagamit ko as a lola. Land bank pa yun. Tapos, Over the counter pa siya. Wait, Ang hirap naman, no? kasi ang akin lang kapag card, mama, for the Mawawala. quick yun. As in, for the overnight Bye-bye. lang. Bye, ganun. So, kailangan may paniniwala ko Very na. lola nga. Oo. Kailangan ko, I need to work for it. Kailangan kong puntahan yung bangko. So, ganun. Mag-withdraw ako nung time na yun. Back then, my hair was up to here. Sa boobs ko yata. Na blonde. Blonde pa ako. Di ba si Dua Lipa trending nung pandemic. So, parang sabi ko, gusto ko magpa-blonde, ganyan. Tapos, naka-crop top ako noon. Tapos, naka-high-waisted na jeans. Tapos, pagdating ko dun sa gate ng bangko, I was feeling myself. Sabi ko, alam mo yung pag nakaupo ka sa harap ng jeep, yung parang tinitingnan mo yung reflection mo na, ay parang Ganda giving ko. ako for today. Oo, Yes, ganda yes. ko ngayon. May Ganon. tugtog yun. May ganon. Meron. Ganon kasi tingnan mo yung sarili mo na parang, ganda ko Feeling my ngayon. oats. Feeling Feeling oats my were oats. felt. So Yeah. pagbaba ko, kulang na may background music ako na naglalakad, may hangin-hangin, ganyan. Cut to si Kuya Guard, Sir, ano po yun? Ayun so lang. parang ako, Pero mahaba yung buhok mo nun. Mahaba yung buhok ko
ko nun. Nakikipag-away talaga Tapos, ako. mama, ganito na ako magsalita. Like, never naman nagbago yung boses ko. Pero, ganito na ako magsalita. So, parang, kuya, mag-withdraw po. Tapos sabi niya, sir, ano po yung inyo? Tapos parang ako, wait lang, parang may hindi siya nakitang part ng identity ko nung time na yun. Tapos, akala ko okay lang ako. Pero, after ko, nakapag-withdraw na ako, pumunta na ako sa office ng nanay ko after. Umiyak ako. Hindi ko alam kung ba't ako naiiyak na parang, bakit ako naiiyak? Kasi nire-recall ko lang naman yung nangyari. So parang, nung time na yon sabi ko, alam mo, feeling ko ako na lang nagde-deny sa sarili ko na kailangan ko mag-transition. Like, para na siyang open secret. Everyone was expecting me to like, verbalize it na, hey, from now on, she, her yung pronouns ko. I'm a woman. So, nung araw na yon sa mga nagbabalak mag-transition, wag niyo akong gayahin. Kasi yung una kong ginawa was, punta ako ng Watsons. Bumili ako ng Altea na micropill over the counter. Birth control pill siya. Tapos tinake ko na. Tapos huwag kayo magtitake na gano'n na. Kailangan nyo muna mag-consult sa endocrinologist para malaman nyo yung dosage nyo. Yun yung physician na para sa... for transitioning transitioning. talaga. And nung time na yun, pagka-pop ng pill sa bunganga ko, na-affirm talaga ako na this is it. As in, wala na, there's no going back. Na parang, Kuya Gar, remember me. I will return and you will call me ma'am. So, ayun, parang hindi ko naman binase lang dun sa incident na yun. Pero parang talaga siyang open secret eh. Na parang dumating pa yung pandemic na parang sabi ko, shit, itutuloy ko ba tong transition ko? Kasi bukod sa passbook yung gamit ko, walang bangkong bukas. So, paano ako makakapag-withdraw ng pambili ng hormones? Cut to, yung nanay ko, hindi pa alam na nagta-transition ako. Nakita niya lang kasi nag-topless ako sa bahay. Sabi niya, Jericho, ano yan? Sabi niya, Guys, Jericho po. kasi Lance Jericho. Jericho Lance yung second Jericho. name ko. So, wala naman akong planong palitan niya, pero yun. Nakita na nanay ko, sabi niya, ano yan? Nagpapatubo ka ng dede? Tapos parang ako, nagpipills ako. Tapos cut to, nung nag-pandemic, sabi ko, Ang tama. Tama ka dyan, ma. cut to, nung nag-pandemic, syempre, uurat-urat na ako kasi kapag nakaskip ka ng pills, kapag parang May mood swings. mood swings and cravings malala. Ah. So, nung time na yon, nung pandemic, wala ngang bangko, wala akong ma-withdraw, wala akong mabilihan ng pills. So, maklolo na ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, hindi ko alam kung paano ko itutuloy yung transition ko kasi ubos na yung pills ko, wala akong mapag-withdrawhan kasi sarado. Tapos, hindi ko alam kung sinong sasama sa akin. Kasi kailangan pa yung mga pass dati nung may pandemic. Quarantine Quarantine pass. Sa ulo! So parang, magpapasama pa ako sa tatay ko. Hindi pa medyo awkward yun. Bibili akong pills pang jogging ko. So, pero eto, plot twist. May pera bigla dun sa dining area. Tapos sabi ko, ano to? Tapos sabi ng nanay ko, bigay ng papa mo. Bili ka ng pill. Sweet. Tapos sabi ko, wait, what is happening? Naiyak ka ba? Naiyak ako. Sa kotse na ako umiyak nun. Tapos sabi ng tatay ko, naka-sombrero na siya. Tapos kumakalansing na yung car keys. Tapos sabi ko, ano gagawin? Sabi niya, halik ka. So sabi, ida-drive kita sa Watsons. Bibili tayo ng pills. So, nung time na yun, sobrang may background music na naman sa utak ko. May character energy. Boom! Papuntang Watsons, bitch. Isang Altea. Parang music video yung na-envision ko eh. Oo, Papasok gano'n. sila. Yung parang, isang banig ng Altea, miss. I'm with my dad. Get on! It's for my transition. So, ayun, cut to, nagtuloy-tuloy. I am fortunate enough to have a very strong support system, which is my family, my boyfriend, friends, everyone around me. Tapos, feeling ko yun lang naman yung essentially when it comes to someone na may pinagdaan ng malalang journey. Is, as long as you're cool with yourself, you're solid with who you are, and what you want to do, wala makakatibag sa'yo, ate. Kasi, wala ka namang tinatapakang tao unless may, alam mo yun, pangat ugali mo or Saka wala sa experience ko around you, lahat naman tinitreat ka as a woman. Yun nga din ang Tsaka ako din, I see you as a woman. Thank you, Anthony. I love you. Nag-research ka talaga! Charing! Pero ayun, what I really want to say out from what I'm saying right now is, yun nga, parang as long as solid ka sa identity mo and how you present yourself, people will follow. And always assert. Like, kapag na-misgender ka, correct mo, sorry, pronouns ko po she, her. Wala namang masama Wala. to Like, correct. it takes like a millisecond for you to process na, okay, she, her pala siya. Kaya yung mga hindi maproseso, there must be something Tsaka, wrong. ang kagandahan ngayon, mas open na eh. As in, may nagtatanong na,
May nagtatanong din eh, what's your pronoun, di ba? Anong preferred pronouns Oo. mo? Which I appreciate. Kasi dati walang ganun. Oo. For the assume na agad na, hindi, lalaki yan. Nagdadamit lang yan ng pambabae. Hindi na ganun yung panahon ngayon. Pero ayun, yun yung akin. That's nice to hear. Thank you. Si Adrian naman, eto absent ako nung time na yun eh. Asan ba ako nun? Parang may ginawa ako, pero I wasn't in that press con. Pero in that press con, sinabi mo na you have HIV. Eh, syempre yung show natin, Rent, tackles about AIDS, HIV. So, syempre ibang-iba na yung panahon nung Rent eh, nung 1990s. Yes. To ngayon, how is it living in this era with HIV? Sobrang magkaiba kasi we're living lives of people living with HIV in the story, and nararamdaman natin kahit sa entablado lang yun na yun yung tingin ng mga tao sa hindi lang ng mga tao pero ng mga characters natin with HIV and AIDS. Pero ibang-iba na kasi yung panahon ngayon, sobrang advanced na ng technology na una ang daling malaman ng status mo, hindi na siya blood test na sobrang tagal mo bago hintayin yung results. Ito, instant yung results. Like, namimigay po tayo ng free HIV testing parang kits sa labas ng Prick shows. lang. ng Piniprick Rent. lang, may dugo. Available siya sa maraming mga lugar, sa mga barangay health centers, even available siya at libre siya. Available siya sa iba-ibang branches ng Love Yourself. Yung mga gamot na available ngayon, it makes sure na hindi mo na siya mapapasa sa iba habang iniinom mo siya. Minimake sure niya na pwede kang mabuhay ng normal at ng katulad ng everybody else around you, na your health is just the same as everyone. I mean, I've been working as an actor for 6 years, and I think even before, kahit hindi ko to i-reveal, sorry. Kung hindi ko sinabi sa inyo, hindi nyo rin naman malalaman kasi same lang naman yung work ethic ko as everyone else. And yung katawan ko, same lang as everyone else. So, ganun ka-amazing. Wala ka naman masyadong restrictions. Wala. Walang bawal sa'yo. So, wala kaming Syempre makikita. kailangan, just like everybody else, kailangan mo alagaan yung katawan Yes, mo. Diba? Syempre, bilang artista tayo, ito yung puhunan natin. Hindi tayo pwedeng magkasakit, hindi tayo pwedeng mawala ng boses. Like ganun, just any like other everyone normal else. person. Kailangan niya alagaan yung Yes, sarili. exactly. Yun lang. Pero basically, you're living as just like everybody else. Yun yung pinaka-amazing What na made difference. What made you decide to come out and say to the world na may HIV ako? Actually, nung nagkadenang ginto ako, gusto ko nang sabihin sa followers ko sa Instagram. Kasi may mga nagsusupport na sa akin na tao. And feeling ko may pinagdadamot akong information about me sa kanila nung time na yon. Tapos, hindi ko siya pinansin kasi sabi ng parents ko, you know what? Pamilya mo kami at matatanggap ka namin kahit anong mangyari. Pero may mga tao dyan sa labas na hindi ka maiintindihan. So, pinoprotect nila ako. That was their way of protecting me. But, because of their way of protecting me, it built shame within me. And I've been carrying that shame for all of these years. Kasi ang nakakaalam lang, pamilya ko, tsaka yung partner ko. And gusto ko siya sabihin sa mga kaibigan ko. Like si Lance, gusto ko sabihin sa kanya, ang tagal na, pero dahil nga dun sa shame na my parents, hindi naman nila minimin na shame yung ipasa nila sa akin. Pero pinoprotektahan ka lang oo, talaga nila. pero dahil nga dun sa shame na yun, nahihirapan akong sabihin or i-share siya sa ibang tao. Eh para sa akin kasi, pag artista ka, kailangan maging honest ka sa sarili mo. And nahirapan akong mahalin yung pag-aartista, yung pagpo-perform dahil dun sa shame na yun. Like, pumupunta ako sa ospital once a month or once every 3 months para kumuha ng gamot. Pumupunta ako sa ospital twice or thrice a year para magpakuha ng dugo para sa mga check-ups ko na kailangan ko. And every time pumupunta ako sa ospital, ay nadyajahe ako. Kasi hinihingi nila yung ID ko. Wala naman ako screen name eh. So alam nila Adrian Lindarña. Kakita nila yung mukha ko, yung ID ko. Kahit nakamask ako, nakasombrero ako. Yung mga doktor ko, kilala nila ako. Alam nila yung mga trabahong ginagawa ko. Napapanood nila ako sa TV. Minsan yung iba sa kanila nagpapapicture pa. I mean,
jahe para sa akin maging artista nung time na yon for all of the 6 years. Simula nagbago lang yon nung sinabi ko sa press con. Kasi para sa akin, sana hindi na lang nila ako kilala. Sana wala na lang nanonood masyado ng mga pelikulang ginagawa ko, ng mga teleseryeng ginagawa ko. Kasi nahihiya ako. Tapos, nung time na yon, yung araw na press con natin, the day before that, naalala mo, nag-visit sa atin yung mga taga Love Yourself and Red Whistle. And nag-visit din sa atin people living with HIV. And sobrang ramdam na ramdam ko yung stories nila. And sobrang ina-admire ko how they are so open about it. So fresh na fresh, yun yung day before nung press con natin, yun yung ginawa natin sa rehearsal. Tapos nung araw ng press con natin, yung nagtanong sa akin ng question directly kung ano yung kahulugan ng rent sa buhay ko, kung bakit siya mahalaga sa akin, was a friend. She just happens to be a journalist from ABS-CBN na kaklase ko nung college since first year college. Na hindi niya alam. Wala nga may alam. Family ko lang, tsaka partner ko may alam eh. Pero kung hindi siguro si Ana Cerezo yung nagtanong sa akin ng question na yun, hindi ko naman masasabi. Pero dahil, yun yung nangyari the day before and matagal ko na siyang gustong sabihin. Tapos si Ana pa, yung nagtanong, parang tuloy-tuloy lang siya. Meron lang ako naramdaman na parang kuryente sa katawan ko. Tapos ninabi ko na yung katotohanan na ito ang tunay na kahulugan ng rent sa buhay ko. Yun. Tapos, I freed myself from shame. But apart from freeing myself from shame, I think, ang isa sa mga magagandang dulot ay yung mga kagaya ko, nagkaroon din sila ng lakas ng loob na siguro tanggapin or maghangad na sana pwede ko rin i-share sa family ko. Kasi there are so many people living with HIV na hindi nila ma-share sa family nila yung pinagdadaanan nila. Maraming tinatakwil kahit i-share nila. So I hope in sharing that story, it will encourage especially family members to embrace their loved ones with HIV na suportahan nila. Kasi ang daming katulad namin na nag-give up, hindi na lang sila kumukuha ng gamot. Nag-give up na lang sila sa life kasi wala silang support system. Yung pumipigil na lang sa iba na maging better, yung mentality na nakakahiya eh. Oo Ngayon hindi na. Normal ka lang talaga na tao na meron kang HIV, pero you can live a normal life. Yes, and there are so many people kasi na who are misinformed. Doon nang gagaling yung fear and stigma eh, dahil misinformed sila. Na, baka kasi mahawa ako ganyan. Hindi nila alam na bago na yung mundo ngayon. Anong message mo sa mga may HIV? Ay, kung sa tingin nyo wala nang pag-asa ang buhay, sinasabi ko sa inyo, meron. Dahil, yun nga, technology is different right now and you can live normal lives. I promise you. And you will be able to live normal lives. Just take your medicine. Take your ARVs. It's free. It's free. Yeah. Sa rent, take your AZT. Correct. Yes. Luma yung AZT ngayon. If there's a takeaway para sa audience natin sa rent, what would you like it to be? Ako muna. As cliche as it may sound, like treasure every single moment, like with your loved ones, with your friends, with your partner, with your co-actors, with everyone basically. Kasi hindi sa atin, hindi nakakontrata, hindi din nakapangako sa atin yung tomorrow. Like tomorrow maybe like it's another day and it won't be the same as yesterday. Kasi parang kaya nga it's called a present. Today is called the present. And past is just the past. The future, di mo din control yun. So the only thing that you have control over is today. So might as well say the things that you've always wanted to say to people that's close to your heart. Kasi pwedeng tomorrow, hindi na same. Like, hindi mo na siya masabi kasi wala na yung tao or hindi mo na masabi kasi you missed the chance. Agree. Di mo hawak ang bukas. Di mo rin hawak ang today. So do it now. Yeah. Ako, favorite line ko talaga, no day but today. Yun nga. Katulad ng sinabi ko kanina, itodo mo yung pagbibigay mo ng pagmamahal, itodo mo yung pag-express ng appreciation sa mga bagay at sa mga tao around you, sa mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo.
but also be responsible about it. Hindi ibig sabihin na no day but today, YOLO. Hindi ibig sabihin na magiging Wag ka mag-irresponsable. Hindi yun yung ibig sabihin ng no day but today. Kasama sa no day but today is no date but today na alagaan With din ang sarili reservations. mo. Yes. Kailangan alagaan mo pa rin yung Hindi ka katawan mo, wawalwal. yung mental health mo. Ayan, huwag kang mang-apak ng ibang tao. And yun yung pinaka-favorite ko na message talaga ng Rent na it reminds us that life is fleeting and that we should take advantage of the present. Because the present is a present. As in present, as in It's a gift. Regalo siya. That's why it's called Ang ganda naman yun. Yeah. The present is a present. Yeah. Ang ganda nun. Oh, ikaw naman kung meron kang kanta sa buhay mo, ano yan? Kailangan ba galing sa Ren? Hindi naman. I love my body. I love my skin. I am a goddess. I am a queen. Adrian naman. Favorite song of all time for me. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say. We don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. No one will love you as you are, but won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown him out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Sorry about it! This is me. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you, Tonyo! Lance. AR. Ano ba?